Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 8 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating mga video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa last chapter. Nga pala, kung bago ka nga lang sa ating channel ay malaya ka naman check ang lahat ng videos ko, simula sa una para nga makasabay ka sa mga upload ko. Ngayon nga ay mag-recap na tayo sa part 1 ng chapter 8. Sa last part nga ay pumunta nga si Piken sa Universe 7 para nga tulungan itong si Beerus na hanapin ang ibang beast. Dito na nga papasok ang chapter 8 part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. At sa unang panel nga ay ating makikita dito si Vegeta na kasalukuyan na nga itong nag-training ng Hawkeye technique. At malapit na nga din niyang ma-master ang technique na ito. Sa moment na ito ay dumating na nga sa planetang Beerus itong sila Piken at Beerus. Salita nga dito si Beerus at sinabi nga nito kay Vegeta na noong iniwan nga daw niya ito kanina ay nasa bingit na nga daw ito ng kamatayan, pero ngayon nga daw ay mukhang magaling na ulit ito. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na noong nagising na nga daw siya ay naging maayos na nga daw ang pakiramdam niya kaya napag-isipan nga daw niya na mag-training na ulit. Nagtaka naman dito si Vegeta, kasi nga daw hindi daw niya masense ang kinitong kasama ni Beerus kaya nagtanong nga dito si Vegeta kung sino daw ba yan. Dito nga ay pinakilala na nga ni Beerus itong si Piken kay Vegeta at sinabi nga nito na kaya daw pumunta dito si Piken kasi nga may aasikasuhin nga daw ito sa kanilang universe. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na wala pa din daw pala dito si Whis, baka nga daw ito ay nasa meeting pa kasama itong si Grand Priest, gusto nga daw talaga niyang kausapin itong si Whis, dito nga ay salita nga ulit itong si Vegeta at sinabi nito na kilala daw pala nito si Whis. Sagot naman dito ni Piken at sinabi nito na dati nga daw siyang disciples ni Whis, at siya nga daw ang kaunahan God of Destruction ng universe na ito. Dito nga ay nagtaka nga ulit itong si Vegeta at sinabi nito na kaunahang God of Destruction baka mo. Sa moment na ito ay salita itong si Beerus at sinabi nito na tama na nga daw ang usapan na yan, mas mabuti nga daw na pag-usapan na muna nila ang problema dito sa universe na ito. Salita nga dito si Piken at sinabi nito na kailangan nga daw nilang puntahan itong Janemba. At ito nga ay kasalukuyan nasa pangangalaga nitong si Frieza, kaya kung pwede lang ay tulungan mo akong makipag-usap sa mortal na yon. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na may masama na plano na naman pala itong si Frieza, kaya ito na siguro ang tamang oras. Salita naman dito si Beerus at sinabi nito na paano daw pala itong si Majin Buu, nandito nga daw yun ngayon sa universe na ito. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na wag na nga daw muna nilang isipin yun, siya na nga daw ang bahala na i-retrieve at i-transport ito, may kilala nga daw siyang guardian na gagawa nito para sa kanya, kaya naniniwala ako na nasa tamang kamay na ang problema na yan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Magma, kung saan ay nandito nga itong isang celestial guardian na kasamahan nitong si Piken. At ito nga ay kasalukuyan ng ang papaalis sa planetang Magma at mabilis na nga itong lumipad palayo. Sa next panel nga ay napunta nga ulit ang scene dito sa planetang Beerus. Dito nga ay nagtataka nga itong si Beerus, bakit daw siya pa ang sinamahan nitong si Piken, madami pa naman daw gods ang may kailangan ng tulong nito. Sagot naman dito ni Piken na nasabi na nga daw niya kanina kung ano ang dahilan kung bakit siya nandito. Ito daw kasi ang feeling niya na next target ng mga kalaban kaya kailangan na nga daw nilang maunahan na mahanap ang mga beast bago pa daw ito makuha ng mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad ay parang pinapabayaan nitong si Beerus ang universe na ito kasi mas mahalaga pa dito ang Janemba at itong si Buu. Dito nga ay sagot nga itong si Beerus at sinabi nito na mas mabuti nga daw na wala dito itong si Piken sa universe niya. Sa moment na ito ay tinawag nga ni Beerus itong si Vegeta at binigyan nga niya ito ng earring na pang God of Destruction, dito nga ay nagtaka nga itong si Vegeta at tinanong nga nito si Beerus kung para saan daw ba ito. Sagot naman dito ni Beerus at sinabi nito na simbolo nga daw yan na kaya nga din daw magamit ni Vegeta ang kapangyarihan ng mga God of Destruction, at ang pagsusuot ng earrings na yan ang pag-represent mo sa akin. Dito nga ay salita itong si Piken at sinabi nito na ano ang ibig sabihin nito, binibigay mo ba sa isang mortal ang napaka-importanting mission ng isang God? Talagang malaking kapabayaan ito, dito nga ay salita itong si Beerus at sinabi nito na hindi ba ikaw ang nagiging pabaya dito? Ano ba ang nakakagulat? Pero by the way, di ba tapos na ang panunungkulan mo bilang isang God of Destruction? Kaya gagawin ko ang lahat ng mga gusto ko, at gusto ko din magpahinga. Sagot nga dito si Piken at sinabi nito na isa nga daw itong kahihiyan. Pero salita na lang dito si Beerus at sinabi nito na ikaw na ang bahala dyan Vegeta.
Sa moment na ito ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na, di ba sabi mo na involved si Frieza dito, tama ba, ano ang plano mo para mapuntahan natin ito? Sa totoo lang hindi ko alam kung nasaan itong si Frieza. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na nakita nga daw niya ito sa planeta ni Zuno, at baka nga daw nandun pa ito, pero dahil kilala mo siya ay baka magawa mong malocate ang key nito. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na malayo nga daw ito masyado, pero may chance naman daw silang mapuntahan ito kung sila daw ay magte-teleport. Ngunit hindi nga daw niya magawang masense ang key nito mula dito, pero kung wala nga daw istorbo sa kanya ay baka nga daw may chance na masense niya ito. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na sige matutulungan kita sa mga kailangan mo, basta mag-focus ka lang sa pag-sense ng key nito. Sa moment na ito ay nagsimula na nga si Vegeta na mag-focus para masense ang key dito ni Frieza. Si Piken naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito kay Vegeta na kumalma nga lang daw ito, tutulungan nga daw niya ito para mas mapadali ang pag-sense nito dito kay Frieza. Sa tulungan nga daw niya ay mas lalo nga daw lalawak ng range ng pag-sense ni Vegeta sa universe na ito. At wala pang ang ilang segundo ay nagawa nang ang masense ni Vegeta ang key dito ni Frieza. Sa tulong nga dito ni Piken ay nagawa na nga ditong mag-teleport nila Piken, at nakarating na nga sila sa planetang Queenin. Sa moment na ito ay salita nga itong si Vegeta at sinabi nito na ano daw ito. Ito daw pala ang planeta kung saan ay nandito nga daw itong si Frieza. Ito nga daw ay kasalukuyan nasa spaceship nito, at papunta na nga daw ito dito. Salita naman dito si Piken at sinabi nito na sinadya nga daw niya na dito sila mag-teleport kung saan papunta itong si Frieza, bagay daw kasi sa mismong spaceship nitong si Frieza sila pumunta ay maari nga daw nilang magising itong Gen Amba, kaya antayin na lang daw nila dito sila Frieza. Si Vegeta naman dito ay nagalit at sinabi nito na dapat daw ay sa mismong spaceship na nga daw sila pumunta. Sagot naman dito ni Piken na hindi nga daw pwede, masama nga daw bagay magising itong Gen Amba at maiintindihan nga lang daw ito ni Vegeta bagay mangyari na magising itong Gen Amba. Dito nga ay salita nga ulit itong si Vegeta at sinabi nito na mas hassle na daw bagay sila pa ang mag-iintay sa mga ito. Sa point na ito ay sagot nga itong si Piken at sinabi nito na ang universe nga nito ang magiging hotspot ng magiging war, kaya maiintindihan na nga lang daw ni Vegeta ang dahilan kung bakit dito nga daw niya naisip na mag-teleport instead na sa mismong spaceship nitong si Frieza. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa Universe 8 kung saan ay kasalukuyan ngang nandito itong si Likir. Dito nga ay naramdaman niya ang presensya ng kalaban kaya agad nga nitong sinabihan ito na magpakita na nga daw ito. Sa moment na ito ay mabilis nang ang lumabas dito itong si Tyra. Si Likir naman ay nagulat nga sa tao na ito kasi nga kahit nga daw hindi pa ito nagpapalabas ng key ay nararamdaman na nga daw niya agad ito. Tinanong nga dito ni Likir kung sino daw ba ito. Dito nga ay salita nga itong si Tyra at sinabi nito na Likir, sinabi na isa sa pinakamatalino at masipag sa lahat ng God of Destruction. Kahit naiiba na ako ay nagawa mo pa din ma-recognize ang kinang isa sa Goddess Queen ng digmaan sa Zorat's Kingdom. Salita nga dito si Likir at sinabi nito na Tyra ang Grand Warrior Mage na kasama sa 5 Grand Celestial Mage. Dito nga ay mabilis nang ang naghanda si Likir para nga lumaban dito kay Tyra. Dito na nga natapos ang Chapter 8 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Like and share para sundan na agad natin ang chapter na ito.